Hello, ikukwento ko lang sa inyo kung bakit hindi na ako nagkakape sa favorite donut shop ko sa Trinoma. Marami kasi kong kaibigan sa mga kakilala nagtatanong. Alam kasi nila every afternoon nandun ako para mag-coffee. Pero for the past 2 weeks, hindi na. Bigyan ko muna kayo ng brief background. May 16, 2007 nung magbukas ang Trinoma Mall, and at around the same period nagbukas yung donut house na yon. Kaya simula noon doon ako nagkakape. Ngayon mga kaibigan ko, doon ko niyayaya pagka magkikita-kita kami o pagka magmi-meeting, pagka may project, ganyan. So sa madaling salita, marami na rin ako nadalang customers doon na kahit hindi ako kasama until this time, doon sila nagko-coffee basta't nagagawi sa Trinoma. Sa madaling salita, 17 years na akong customer doon. Ngayon sa tagal ko doon, I've seen managers and crew come and go. Marami na nag-resign, marami na lumipat, may nag-abroad, ganyan. Pero ako nandun pa rin ako. At mabait sa akin ng mga, dahil kilala nila ako, mabait sa akin ang crew. Kaya mabait din naman ako sa kanila. Kahit yung mga naging managers noon. There was even a time, babae manager noon. Birthday ko, sinurprise nila ako ng isang malaking donut. Tapos kinantahan pa ako nung ilang crew. Hindi ko makakalimutan yun, and I appreciate that very much. So in short, ganong kaganda ang relationship ko sa kanila. Kaya naman mabait din sila sa akin. Ngayon, sa tagal ko nga doon, pagka nakikita nila pagka mahaba ang pila sa counter, nakita nilang nasa hulihan ako, kinukuha na nila yung yung order ko. Tapos pauupuin ako, dadali na lang sa akin yung order ko, which I really appreciate. Hindi naman kasi ako yung tipo na hahanap ako ng crew, bibigay ko yung order ko, upo na ako. Nangyayari lang yung pagka yung halimbawa sobrang pagod na ako at gusto ko nang umupo, ganyan. Pero usually sila ang kumukuha ng order ko. Kaya lang mga 2 weeks ago, less than 2 weeks ago siguro yun, nakapila ako sa hulihan. Lumapit yung isang crew, sabi niya, "Sir, pinagbawalan na kami. Pinagbawalan raw silang kukunin yung order ko. Kailangan daw pumila na." So sabi ko, sino may sabi? Yung manager daw. Ang manager nila, katsikahan ko rin minsan, saka maganda rin yung yung relationship namin. So palagay ko nanggaling sa office ang utos. Kasi recently napansin ko may mga taga-office sila. Kasi syempre sa tagal ko doon, alam ko pagka nasa-sense ko pagka may mga taga-office sila na nandun. Siguro nag-audit or something, ewan ko. Anyway, so palagay ko sa office nang galing ang utos. At wala nang magagawa itong manager kundi iutos sa crew. At wala rin nang magagawa ang crew kundi sundin. Ang nakakasama lang ng loob, yun nga, I've been a very loyal customer for 17 years. So sana man lang kinonsider, alam nila yon kasi naikukwento ko yun sa mga naging manager, sa mga crew na kakwentuhan ko. Dati kasi may time na yung mga crew pagka naka lunch break sila, umuupo sila sa table ko para makipagkwentuhan habang kumakain, and that's perfectly fine with me kasi gusto ko nga yung may nakakakwentuhan.
So, marami ko napagkukwentuhan. At syempre, nasasabi ko yun na 2007 pa, customer na ako doon. Kaya marami na akong nakitang nagpalit ng mga managers and crew. So, yun nga, dapat man lang kinonsider yung loyalty ko. Pero, loyalty aside, ang isang hindi nila na-realize ng office nila, senior ako and they don't have any priority lane, which is a requirement of the Senior Citizens Act. Dapat ang mga establishments, food establishments or whatever, kailangan may priority lane for seniors, PWDs, pregnant women, at yung may mga kasamang bata. Kaya yung act ng crew na kinukuha na yung order ko pagka nakita nila nasa hulihan ako ng pila, walang problema dapat dun eh. Kung tutusin, pwede kong sumingit sa unahan ng pila, di ba? Dahil nga priority ang seniors. Pero hindi ko ginagawa dahil nakakahiya naman doon sa mga nakapila. Kaya, yun nga, pagka nakapila na lang ako doon, naghihintay ako, nalapitan ako. So, yun ang dapat na i-consider ng office nila. Yung wala silang priority lane. Kung ako na iba-ibang customer, baka isinumbong ko sila sa National Commission of Senior Citizens na uma-action talaga. Kasi recently, nireklamo ko ang Goldilocks at Red Ribbon dahil hindi nagbibigay ng discount sa cakes. And very prompt mag-reply ang commission. Sinulatan agad ang mayor, Office of the Mayor ng Mandaluyong, saka yung isa Quezon City kasi may sinumbong din akong branch sa Quezon City. At sinulatan nila yung furnish ako lahat ng copies nun sa email. Sinulatan ng OSCA. At yung OSCA nag-reply sa akin. Anyway, gusto lang malaman nila na uma-action ang National Commission of Senior Citizens sa mga ganyan. Yun lang. Sana marunong kayo magpahalaga sa mga loyal customers. Kasi bukod nga dun sa ako matagal na dun, marami ko nadalang customers sa inyo na repeat customers. Kahit hindi ako kasama, nagkakape doon or nagdo-donut or whatever. Ang isa lang nakakalungkot, doon kasi sa sa donut house na yon, marami akong naging kaibigan, mostly mga seniors din na tulad ko. Na sa umpisa, tanguan lang kasi lagi kami nagkikita doon. So familiar na yung face sa isa't isa, nagtatanguan lang muna sa umpisa hanggang sa magkaroon ng opportunity na magkakwentuhan, hanggang sa maging magkaibigan na. Ang dami ko na naging kaibigan dyan. Kaya, syempre, namimiss ko rin yung place. At gustong-gusto ko nga yung location. Very ideal yung location. Gusto ko kasi yung habang nagkakape, kung wala man ako kakwentuhan, marami ko nakikita. People watching, mahilig ako mag-people watching. So, yun lang. Nakakapagtampo lang. Bait-bait ko nga sa crew nyo. Pagka Christmas Eve, bumibili ko ng 2 large pizzas at binibigay ko dun sa kung sino man yung mga masuswerteng naka-duty ng Christmas Eve. Tapos pagka merong aalis na for good, binibili ko ng cake, tipong farewell gesture. Yun, parang it's my way of thanking them for the good service and the friendship. Yun lang gusto ko magkaroon kayo ng consideration para sa mga loyal customers nyo, lalo na yung matatagal, almost 2 decades na. So yun lang. Ngayon ayoko na sana magkape dun ayoko na sana pumunta dun. Kaya lang naisip ko bakit ko i-deprive ang sarili ko na deprive ko yung kasi nga gusto ko nga yung place, gusto ko doon nagkakape. Bakit ko i-deprive ang sarili ko? Di wag ko na lang silang pansinin kung yun ang gusto ng office nila. So siguro this week babalik na ako doon.
Yun lang naman, saganang akin lang naman. Loyalty should be appreciated, not exactly rewarded, but merely appreciated, and that's consolation enough. Saganang akin lang naman. Bye.